Hello mga Lodi, kamusta? Welcome po sa aking munting YouTube channel. Sa pagpapatuloy ng ating kwento sa isang siradong gusali, may makikita tayong mga tao na kung saan sa ating mga nakaraang episode na ito yung mga kasamahan ni Park Kyung-tae na kung saan pinagbubugbog ng ating bida. At makikita natin ang mga mukha nilang parang mga aso na iniwan ng kanilang amo. Napatanong pa nga ang isa sa isa nilang kasamahan na kung ano na ang gagawin nila. Napamura naman ang isa at napasabi ito na wala na talagang natira sa kanilang mga kagamitan. Sabi pa ng lalaking nasa likuran ni Oh Song-woo na sa dahil ang kanilang boss na si Hyung Nim Nuna ay naaresto na ay hindi na sila makakapagpapatakbo ng kanilang negosyo at sa ngayon ay wala na silang trabaho. Napabuntong hininga na lang si Oh Song-woo at napasabi na alam na niya kung ano ang kanilang kalagayan. Siya nga pala mga Lodi, ang sinasabi pala nilang si Elder Hyung Nim Nuna ay yung nakakatandang kapatid ni Park Kyung-tae na nakulong din. Balik na tayo sa ating kwento. Galit na sinabi ni Oh Song-woo na hindi sana ito nangyari sa kanila kung hindi sa mga pinaggagawa ng bastardo nating bida at hinding-hindi niya ito mapapalagpas at kailangang makakapaghiganti sila dito. Masayang pinuri naman ito ng kanyang kasamahan dahil sa kanyang mga naisip at sumangayon ito na talagang hindi nila mapapatawad ang ating bida. Dagdag pa ng isa na dapat nilang ipaghiganti ang kanilang mga boss na nakulong. Dahil sa kanyang narinig na mga papuri ay labis na natuwa itong hangal, napasabi pa ito na dahil siya si Oh Sung-woo ay hindi niya kayang mabuhay na may utang sa kanilang boss. Nang bigla itong nainis at napatingin sa kanyang cellphone. Sinabihan pa ito ng kanyang kasama na mukhang mayroong tumatawag sa kanya. At napamura na nga lang ito dahil sa nakita nito na ang tumawag pala ay ang ating bida. Dahil dito natarante na silang tatlo at hindi na alam kung ano ang kanilang gagawin, nagtataka na lamang ito na kung bakit ba tumawag ang ating bida. Napatanong naman ang isa kung talaga ba na ang bida natin ang tumatawag, dagdag pa ng isa na sagutin na lang nito. Kaya wala na itong nagawa at nauutol nitong sinagot ang tumatawag sa kanyang cellphone. Nang biglang nagsalita ang ating bida na kung ano ba ang dahilan kung bakit napakatagal nito sumagot. Kaya pagkarinig nito ay napasabi na lamang ito na bastardo ang ating bida. At dahil sa labis na galit ay minura pa nito ang ating bida at napasabi pa ito na ang lakas naman ng loob mo at ipinakulong mo ang aming boss Nona at Hyung Nim. Subalit sinabihan lamang ito ng ating bida na tumahimik muna. May pang-asar silang tinanong ng ating bida na kung hanggang ngayon ba ay patuloy pa rin ang takbo ng kanilang negosyo. Galit naman itong sinagot ni Oh Sung-woo na kung ano ba ang kailangan ng ating bida at tumawag pa ito. Dagdag pa nito na kung hindi lang sana sa ginawa ng ating bida ay hindi sana naaresto ang kanilang mga boss at hindi pa sana kinuha ang kanilang mga ibinibinta na mga antigo, kaya wala na silang magagawa kundi mapipilitan na silang isirado muna ang kanilang negosyo. Sarkastiko naman itong tinanong ng ating bida na kung sa gayon hindi pa nakasirado ang inyong negosyo. At dahil sa alam ng ating bida na hawak nito sa leeg ang mga tao na ito ay inutusan nito sila na pumunta sa Midas. Nagulat naman ang tatlo dahil sa pinapapunta sila ng ating bida sa Midas. Ang Midas ay ang pinakamalaking auction house na sekreto lamang na pinapapatakbo at makikita ito sa Las Vegas. Kilala ang lugar na ito na humahawak sa mga mahahalaga at natatanging mga kayamanan. At alam ng ating bida na pupunta sa auction na ito ang hangal na si CEO Kwon at dito siya makakakuha ng mga makapangyarihang kayamanan na labis na magpapataas ng kanyang katayuan sa lipunan, kaya masasabi na lamang na ang Midas talaga ang lugar na angkop na pupuntahan ng mga tao upang makakuha ng mga kayamanan. Kaya naisip na lamang ng ating bida na kung mayroon siyang mga tauhan na magbabante doon ay magkakaroon na siya ng mga impormasyon tungkol sa hangal na si CEO Kwon. Agad naman itong inutusan ng tatlo na agad na pumunta sa Midas upang maghanap ng mga kayamanan para sa kanya at mayroon pa siyang ipapahanap na tao sa kanila. Sinabi nito na ang taong kanyang ipapahanap sa kanila ay si JK o kilala rin sa pangalang Jack Cayman. Alam ng ating bida na ang pangalan na Jack Cayman ay isang alias lamang na kadalasang ginagamit ni CEO Kwon. Dagdag pa ng bida natin na kung hindi nila mahanap ang taong iyon sa auction house ay ipaalam lamang ito sa kanya. Binalaan naman sila ng ating bida na kung magbibigay sila ng mga maling impormasyon ay agad silang papatayin, at dahil dun lumabas ang mga pawis nila dahil sa labis na takot. Nag-aalangan naman si Oh Sung-woo na baka hindi sila makakapunta sa Midas dahil sa kalagayan nila sa ngayon,
dahil nakakapunta lang sila noon sa iba't ibang lugar dahil sa mga koneksyon at kapangyarihan ng kanilang boss Nuna at dahil sa ipinakulong na ito ng ating bida ay wala na silang kakayahan na makakapunta sa ibang lugar. Subalit walang pakialam dito ang ating bida, saad pa nito na problema na nila ito upang humanap ng paraan para makapunta doon. Inasar pa nito sila na kapag siya ang gagawa nito ay mayroon siyang mga paraan para makapunta doon hindi kagaya nila na walang mga paraan. Dagdag pa ng ating bida na magbabayad ito sa mga impormasyon na kanilang mabibigay sa kanya, at nakadepende ito sa kagandahan ng impormasyon na kanilang mabibigay, kapag maganda at totoo ang impormasyon ay malaki ang bayad. Ngunit nagalit lamang si Oh Song-woo dahil sa mga pinagsasabi ng ating bida dahil sa parang ginagawa lamang silang espiya ng ating bida. Dagdag pa nito na kahit gaano pa kalaki ang ibabayad ng ating bida ay hindi ito makikinig sa kanya. Subalit sinabi lamang sa kanila ng ating bida na kahit ayaw nila ang kanyang inaalok ay okay lang, dahil mag-iipon pa rin ito ng pera dahil sa kahit na anuman ang mangyari ay papupuntahin niya pa rin silang tatlo sa Midas. Labis namang natakot si Oh Song-woo dahil sa sinabi ng ating bida na mukhang kulang pa ang pambobogbog nito sa kanila. Dagdag pa ng ating bida na pupuntahan nito sila at bubugbugan ng husto hanggang sa pumayag na sila sa kanyang mga pinapagawa. Bago pa matapos ang mga pinag-uutos nito ay ibinilin pa nito sa tatlo na dapat silang maging alerto dahil magbibigay ito ng mga dagdag na detalye sa kanila. Nang matapos na ang mga inihandang plano ng ating bida ay umalis na ito. Sabay napasabi pa ito sa kanyang sarili na dahil sa naayos na nito ang mga plinano para kay CEO Kun ay makakapaghanap na siya ng mga kayamanan ng matiwasay. Kaya ngayong gabi ay ang perpektong panahon upang maghanap ng mga kayamanan. Makalipas ang ilang sandali sa isang lugar na kung saan mayroong department store nakasaad sa isang telebisyon ang balitang sa lugar ng Times Square sa Yongdaeungpo bandang 3:00 ng umaga ay may isang matandang nasa 40 taong gulang ay nagtangkang kitilin ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagsunog nito sa kanyang sarili. Ang ating bida na nanunood ng balita ay naisip nito na kung ang nangyari ba ay isang palatandaan na mayroon ulit na lalabas na isang libingan ng mga kayamanan. Subalit habang nag-iisip pa ito ng mga post-bling mangyayari ay natigilan ito nang may isang hangal ang dumating at galit nitong tinanong ang ating bida na kung hanggang kailan ba ito tatayo doon dahil sa masikip ang daan at hindi siya makaraan. At ang taong nagdadaldal pala ay ang hangal na si Abe Kiyoshi. Sinabi pa nito na hindi ba nakikita ng ating bida na galit ito kaya umalis na lamang ito sa kanyang daan ngunit naisip rin ito na baka hindi siya naiintindihan ng ating bida dahil sa ibang lengwahe ang kanyang gamit. Napagtanto naman ng ating bida na ang taong ito ay naruroon din sa libingan na kung saan nakuha nito ang mahiwagang gintong palakol. At nagtataka na lang ang ating bida dahil sa kung bakit buhay pa ang hangal na ito. Habang nakasimangot na tinitingnan ng ating bida si Abe Kiyoshi ay napagtanto nito na kung nandito ang hangal na ito ay nangunguhulugang ang susunod na libingan ay lilitaw sa lugar na ito dahil alam ng ating bida na ang bansang Japan ay mayroong taong may kapangyarihan ng pagiging propeta at ito ang nagbibigay ng impormasyon sa hangal na si Abe Kiyoshi. Gamit ang kakayahan ng linguistic na maaaring gamitin ng ating bida ang kahit anumang lengguwahe ay pinatahimik nito ang kanina pang nagsasalita na si Abe Kiyoshi. Dagdag pa ng bida natin na akala mo ba hindi kita naiintindihan, dahil dito nagulat ang hangal dahil inakala niyang Japanese rin ang ating bida. Nahihiyang tumawa ito sabay tanong sa ating bida kung Japanese rin ba ito. Agad naman itong humingi ng tawad dahil sa kanyang mga inasal saad pa nito na masama lang kasi ang kanyang araw kaya naging mainit ang kanyang ulo. Samantala ang ating bida ay patagang napatawa at namangha ito dahil sa malaki talaga ang pakinabang ng kanyang kakayahan na linguistic. Maya-maya naghingi ng paumanhin ang ating bida kay Abe Kiyoshi at sarkastiko itong nagtanong kung ano ba ang sinabi ni Abe Kiyoshi dahil sa ang lengguwahe lamang ng Korea ang kaya niyang gamitin, dahil dito nagtaka ang hangal. At nang napagtanto na nito na sa umpisa pa lang pala ay isang Korean ang ating bida at pinaglalaroan lang pala ito, samantala makikita natin ang ating bida na papaalis na. Habang papaalis na ito ay makikita sa mukha nito ang labis na tuwa dahil sa kanyang ginawang panlilan lang kay Abe Kiyoshi, agad naman itong hinabol ng hangal habang nagmumura pa ito. Tanong pa nito na kung pinaglalaroan ba siya ng ating bida. Hindi niya lang alam na kanina pa pala ito pinagtatawanan ng bida natin. Pumunta na nga ito sa counter upang magbayad ng kanyang mga binili subalit ang hangal ay nakasunod pa rin sa kanyang likuran. Tinanong pa nito ang ating bida na kung hindi ba siya nakikilala nito.
Ang ating bida na kanina pa kalmado ay napansin nito na may dalang kayamanan ang hangal, napansin rin nito na hindi lamang itinatago ng hangal na ito ang aura na nakabalot sa kayamanan niyang dala, kaya nasabi na lamang ng ating bida na talagang amateur pa ito. Hindi niya alam kung ano ang dala nitong kayamanan ngunit bakas ang ngiti sa mukha ng ating bida dahil sa gusto nitong mapasa kanya ang kayamanan. Habang makitita naman sa likuran ng hangal sabay sigaw at pinapatigil nito ang ating bida at gusto pa niya itong bumalik. Sabay hawak nito sa balikat ng ating bida saad pa nito na kapag may nagsasalita ay dapat itong tumigil. Subalit binuksan ng ating bida ang dala nitong inumin at biglang bumulusok ang laman nito at dahil doon napasigaw ang hangal dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya. Dahil dito ay labis itong nagalit dahil sa ginawa ng ating bida. Makikita naman natin ang bakas ng ngiti sa mukha ng ating bida habang humihingi ito ng pasensya sa hangal at tinatanong pa niya ito kung ayos lang ba ito. Dagdag pa nito na baka mayroon umalug sa kanyang inumin dahilan sa pagbukas nito sabay sa pagbulusok ng laman nito. Napamura ang hangal at galit na galit ito dahil basang-basa ang damit nito dahil sa ginawa ng ating bida, dagdag pa nito na magbabayad daw ang bida natin sa ginawa nito. Habang pinupunasan ng ating bida ang basang damit ni Abe Kiyoshi ay pasikrito nitong kinuha ang kayamanang dala nito. Ngunit nalaman ng ating bida na ang dala pala nitong kayamanan ay napagtanto nito na isa pala itong bracelet at isang maliit na lalagyan ng kayamanan. Naisip pa nito na kapag kinuha niya agad ito ay baka mahalata ng hangal na siya ang kumuha ng kanyang kayamanan. Kaya hinayaan na lamang ito ng ating bida sabay nagpakiusap na lang ito kay Abe Kiyoshi na kung maaari ba ay palampasin na lamang nito ang nangyari dahil sa wala raw siyang dalang pera sa ngayon. Inasar pa ito ng ating bida na kung maaari bang palampasin na lang ito dahil sa mukhang hindi naman mamahalin ang damit nitong si Abe Kiyoshi, labis na lamang itong nagulat dahil sa mga pinagsasabi ng ating bida. Yumuko ng bahagya ang bida natin sabay sabi kay Abe Kiyoshi na meron itong nalaglag. Sabay abot nito sa kay Abe Kiyoshi ng kanyang ID, dagdag pa nito na dapat nitong alagaan. Nang nakita ito ni Abe Kiyoshi ay dali-dali nitong hiniblot sa kamay ng ating bida ang kanyang ID, samantala ang bida natin ay nakangiti lamang sapagkat lahat ng mga nangyari ay plinano nito. Labis na lang ang pag-aalala nitong si Abe Kiyoshi na baka nakita ng ating bida ang kanyang pagkakikilanlan sa kanyang ID, dahil kung malaman ng mga tao na mayroong miyembro ng taga-Japan na manghuhukay ng mga libingan na naruroon sa bansang Korea ay isa itong malaking problema. Subalit agad rin itong pinawi ang kanyang pag-aalala dahil sa inakala nito na isa lamang ordinaryong tao ang ating bida. Subalit bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig, at dahil doon labis na nagtaka ang mga tao kung ano ba ang nangyayari, makikita natin na ang mga tao ay nataranta na dahil sa malakas na pagyanig. Ngunit kahit na ganito na ang nangyayari ay makikita pa rin natin ang tuwa sa mukha ng ating bida dahil sa napagtanto na nito na mayroong lalabas na isa na namang libingan ng mga kayamanan, at alam rin ng ating bida na ito rin ang hinihintay na mangyari ng hangal na si Abe Kiyoshi. Habang paalis na ang ating bida ay makikita na nga rin natin ang hangal na tuwang-tuwa pa dahil sa naging magulo na ang paligid, at ito nga ang kanina niya pang hinihintay na mangyari dahil sa sinabi na ito sa kanya ng propeta na nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon. Agad nga nitong tinawagan ang mga nakakataas sa kanya upang iulat na lumitaw na ang libingan. Ikinatuwa naman ito ng mga nakakataas ni Abe Kiyoshi dahil lumitaw na ang libingan subalit bago pa matapos ang kanilang usapan ay meron din silang ibinalita kay Abe Kiyoshi na dapat nitong malaman. Sinabi pa nito na nakatanggap sila ng isa pang propesya na ang Korea na nakakuha ng kayamanan na gintong palakol at pilak na palakol ay malapit lamang ito sa kanya, labis namang nagulat si Abe Kiyoshi dahil sa kanyang mga narinig. Dagdag pa nito na hindi masyadong malinaw ang propesya ngunit nakasaad dito na dapat na mag-ingat si Abe Kiyoshi sa inumin. Dahil dito naalala ni Abe Kiyoshi ang ating bida na may dalang inumin kaya napagtanto na lamang nito na baka ang ating bida ang sinasabi sa propesya. Sa kanyang mga nalaman ay agad nitong hinanap ang ating bida ngunit napagtanto rin ito na nakaalis na ito. Agad itong tumakbo ng mabilis upang hanapin ang ating bida. Minadali pa nito ang kanyang kausap na sabihin kaagad sa kanya ang iba pang mga impormasyon tungkol sa propesya. Samantala sa isang lugar makikita natin ang ating bida na naghahanap kung saan ang pasukan ng libingan ay nagtataka ito dahil ang aura na naruroon ay hindi nakakaaya-aya at uhaw sa dugo. Habang sinusuri nito ang paligid ay nalaman nito na naiiba ang libingan na ito kaysa sa mga naunang libingan na kanyang napasukan.
Napagtanto rin ito na mukhang labis na masama ang kayamanan na ito. Nang biglang may taong tumawag sa kanya, nakangiting lumingon naman ang ating bida na parang alam na nito kung sino ang taong tumatawag sa kanya. At ang taong tumatawag pala sa ating bida ay ang hangal na si Abe Kiyoshi, subalit sa ngayon ay may hawak na itong baril, binalaan pa nito ang ating bida na kapag gumalaw ito sa kanyang kinatatayuan ay babarilan niya ito. Nagkunwari namang nagulat ang ating bida nang nakita nito si Abe Kiyoshi, samantala ang hangal naman ay inutusan pa nga nito ang bida natin na buksan ang dala nitong backpack. Nagalit pa ito dahil sa hindi ito pinapansin ng ating bida. Nang biglang yumanig na naman ng napakalakas ang paligid. At lumabas na ang system window ng ating bida sabay nagbabala pa ito na mayroong napakalakas na aura ang bumubulusok papunta sa kinatatayuan ng ating bida. Hindi nagtagal na biyak ang mga sahig sabay umilo ng napakalakas na liwanag at dahil dito labis na nahirapan ang ating bida. Ang sinag ng liwanag ay umabot sa itaas hanggang umabot na ito sa kalangitan at kahit sa malayo ay makikita ang malaking sinag ng liwanag. Matapos ang hindi kapanipaniwalang nangyari ay makikita natin sa isang lugar na kung saan ang mga tao ay nakahandusay habang nagtataka kung nasaan sila at kung ano ang kanilang nakikita dahil sa maraming matatalim na bagay ang nakapaligid sa kanila. Ang ating bida na nakahawak pa ang kamay sa kanyang ulo dahil sa sakit na nararamdaman ay naririnig nito ang mga tao na nagtataka at natataranta dahil sa kung ano ba ang nangyayari. Naisip pa nito na maraming tao ang nadamay sa kaguluhang ito. Napagtanto ng ating bida na ang libingan na ito na puno ng mga sirang sandata ay naalala niyang nakapunta na siya dito noong nasa nakaraang buhay pa siya, at ang libingan na ito ay ang Japanese katana relic na Muramasa. Si Muramasa ay isang tanyag na swordsmith sa bansang Japan noong panahon ng Muromachi na nagtatag ng paaralang Muramasa. Ang mga sandata na ginawa galing sa paaralan ng Muramasa ay napakatanyag at kinukonsidera na isang likha ng mga eksperto. Subalit sa panahon na iyon ay nagkaroon sila ng hindi magandang kaugnayan sa isang shogun na si Tokugawa Ieyasu. Ang kanyang lolo at kapatid ay parihong namatay sa mga sandata na gawa galing sa paaralan ng Muramasa. At dahil sa mga kalunos-lunos na mga nangyari ay inutos ni Tokugawa na ang lahat ng mga sandata na gawa ng Muramasa ay dapat na wasakin. Mayroong haka-haka na ang mga sandata ng Muramasa ay mayroong sumpa na kumalat. Kaya naisip na lamang ng ating bida na mukhang mahirap ngayon ang kanyang sitwasyon dahil sa mayroong malaking galit sa tao ang kayamanan na ito. Maya-maya pa ay lumabas ang kanyang system window at binabalaan nito ang ating bida na ang kayamanan na uhaw sa dugo ay patungo sa kanyang katawan, lumabas pa ang isang babala na ang kanyang balat ay nagalusan kaya nangangailangan ito ng proteksyon. Nakita naman ng ating bida ang aura na ginagalusan nito ang kanyang balat kaya nasabi nito sa kanyang sarili na kailangan na nitong magmadali upang masakop ang libingan. Subalit sa kasamaang palad ay nandito na naman ang hangal na si Abe Kiyoshi na binabalaan pa nito ang ating bida na huwag gumalaw. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Pa-subscribe na rin po at like ng ating video hihi. Maraming salamat sa inyong panunood.